Magandang araw ho sa inyo lahat. Today is Friday. It's our Strong Family Prayer and Exhortation. Kumusta na po kayo? At meron na nga ho tayong ginawang booklet para ho guided tayo ng ating ginagawang once a month sa local government unit ng tinatawag natin na Strong Family Prayer and Exhortation. At kami ho dito sa Marikina ay meron kaming monthly prayer breakfast para sa mga local politicians, sa PNP, BJMP, sa mga barangay officials, at sa komunidad, at sa bawat pamilyang Pilipino. At that's our advocacy, makatulong sa pamilyang Pilipino, sa panguna sa pamamagitan ng pananalangin at din yung pagbabahagi ng mga magagandang aral. Ano ho? Shall we pray? Pagpanalangin natin, pagpasalamat at panalangin natin ng pamilyang Pilipino. Aming Ama, maraming salamat at merong ganitong gawain na ipinagkakaloob nyo sa amin, sa local government, na meron kaming prayer breakfast na ginagawa once a month upang magabayan at mailapit namin ang aming pasasalamat sa mga katagumpayan na ginagawa ninyo sa aming bayan, sa aming syudad, sa pangunguna ng aming mayor at ng aming vice mayor at mga councilor, mga congresswoman. And pagpalain niyo po ang bawat pamilyang Pilipino sa nasasakupan ng mga barangay sa aming bayan, sa aming syudad. Hiniling namin ang kaligtasan ay dumating sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, nais ko pong ipagpatuloy yung pag-aaral natin dito sa Ephesians chapter 2, yung ating strong exhortation. From the book of Ephesians chapter 2 and verse 11. Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Well, napakaganda ho. Na nung araw, pinapaalala lang sa atin na tayo ay walang relasyon sa Diyos. Wala tayong Panginoong Kristo sa ating buhay. Wala rin tayong pag-asa, wala rin tayong Diyos sa mundo na ito. But now, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, lalo na tayong mga tumanggap na kay Jesus bilang ating tagapagligtas, bilang ating Panginoon, at tayo tumalikod na sa kasalanan at namumuhay ngayon sa Kanyang kalooban, tayo ngayon ay pinagkalooban ng pag-asa, relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung meron man, pamilya, o napapadalan ko ng prayer breakfast na wala ka pang relasyon sa Panginoong Kristo, kaibigan, baka panahon na tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at tumalikod na sa kasalanan, sumunod sa Kanyang kalooban. Okay? See you again tomorrow, Saturday, sa ating Strong Family Prayer and Exhortation.